Umakyat na sa 75 ang bilang ng mga kumpirmadong patay sa banggaan ng dalawang barko sa Cebu. Nakiisa naman sa paglilinis ng oil spill ang mga inmates sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang buhok na gagawing hair boom. Makibalita tayo kay Bex May Humawas ng GMA Cebu. Nakilala na ang nasa 45 sa mahigit 74 na bangkay ng mga biktima sa paglubog ng MV St. Thomas Aquinas sa Talisay City, Cebu. Patuloy namang sinusuri ng Disaster Victims Identification Team ang mga di pa nakikilalang biktima. Kinukunan ang mga ito ng DNA samples at dental records na ipapadala sa Maynila. We have established a data collection center here so that all the claimants, they can just come here and then they can just, we will interview them and then we will get specimen from them for DNA reference. Bukod sa mga nawalang buhay, isa pa sa epekto ng banggaan ng Aquinas at MV Sulpicio Express 7 ang oil spill. Kumapit na ang langis sa mga baybayin at bakawan sa Cordova at Lapu-Lapu City. Sinimulan na ang pagtatanggal nito. 4 na batalyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine Army ang nagtutulong-tulong sa paglilinis. May kinuha ring tagalinis ang to-go shipping lines na may-ari ng lumubog na barko. Magsasagawa naman ang Cebu City LGU ng libreng gupit para madagdagan ang kanilang nalikom na buhok. Ang makukuhang buhok gagamitin sa paggawa ng hair boom na siyang sisip-sip ng kumalat na langis. Kanina lang mahigit 1,600 inmate ang nagpagupit na para maisama ang kanilang buhok sa gagawing hair boom. Kasama sa mga nagpagupit ang sikat na Cebu dancing inmates. Sa kabila ng pinsala ng oil spill, di pa rin humihinto ang bintahan ng igat o saltwater eel sa barangay Buagsong sa Cordova. Wala naman daw kasing nakitang langis ang mga residente sa dagat ng barangay. Pero nakikiusap ang health official sa publiko na huwag na munang magbenta at kumain ng isda at iba pang lamang dagat mula sa mga baybaying apektado ng oil spill. Posible raw kasing makasama sa kalusugan kung kontaminado ng langis ang makakaing lamang dagat. Ini kuno nga kuan seafoods nga makuha in areas nga naay present sa chemical o oil spills likayan lang sa yun pagkaon. Naglabas na rin ng no swimming policy ang mga beach resorts sa Lapu-Lapu City para makaiwas ang mga bakasyonista sa masamang epekto sa kalusugan ng kumalat na langis. Tinitiyak naman ng Environmental Management Bureau na pananagutin ang responsable sa oil spill. As of now, di sa nato ma-determine kung who will be the one responsible for damage sa atong environment. Kinsa atong pabayron kay nagtuturay pa maning duha ka kompanya. Nagsumiti na ang 2 kapitan ng nagbanggaang barko ng salaysay sa Board of Marine Inquiry. Nagtuturuan ang 2 kapitan kung sinong may sala. Bex May Humawas, Nagbabalita, Pilipinas.